Okay, hunch and reasonable suspicion. So yung hunch, yun yung intuition mo na may mali o may crime na nangyari, whether civil or criminal liability. Hunch, kutob. Pero pag sinabi mo reasonable suspicion, yun yung pinapayagan yung mga pulis na imbitahan sa presinto for questioning o i-detain pansamantala yung isang tao para ma-determine kung tama yung kanyang kutob o yung kanyang hunch at para ma-determine yung kung may probable cause ba. So, i-apply na lang natin sa katarungan pambarangay din ito, no? Hindi ka naman pwedeng magsabi sa DOPON hindi ka naman pwedeng magsabi sa katarungan pambarangay o sa KP na ganyan nang wala kang ebidensya. So, anong gagawin ng mga tanod o mga pulis para maiimbitahan ka sa barangay para makita kung tama ba yung hinala mo? So, yun lang yun. Yun lang siya. No, reasonable suspicion and hunch na magandang napag-aaralan. Hindi lang to sa law, pati sa law enforcement kasama to. So magandang natututunan natin yan. No, para ito yung unang step is yung hunch, second step is yung reasonable suspicion, third step yung probable cause, and then kung may probable cause, saka mo lang siya pwedeng litisin sa korte, and then yung formal charges. So, ganun pala yung step ng ating legal proceedings. So, kaya pala may iniimbitahan sa presinto o may iniimbitahan sa katarungan pambarangay. Kasi pag na-determine din ng barangay na meron kaya pala dinidiretso sa pulis. No, yung pala yan. Reasonable suspicion pala yan. So, yun lang po.